Nang magising sa Alexa, matagal siya napatitig sa kawalan habang bumabawi sa kanyang panaginip. It felt so real. Hindi niya maintindihan sa loob ng ilang sandali kung alin ang totoo. Iyong panaginip na iyon o ang pagdating ni Rafael at ng kanyang daddy kaninang madaling araw. Sa panaginip niya, magkaibigan pa rin sila ni Rafael. Nasa high school pa sila at naglalakad sa corridor sa school nila noon. He was wearing a red t-shirt and faded jeans, and it was the color that stood out in her dream. He wasn't fat. He was as lean as the present Rafael, but he was still wearing his eyeglasses with the thick frames, para iyong salamin sa mata ni Ninoy Aquino. Ang nakapagtataka, magkahawak kamay sila habang naglalakad sa kanyang panaginip. Sweet sila na parang high school sweethearts. Sa dinadaanan nilang corridor, naroroon ang mga estudyante, mga kaklase nila at iba pang estudyante sa ibang year. Naroon din sina Rebecca at mga bullies. Looking at them, jealous of them. Halata sa tingin ni Rebecca kay Rafael na gustong-gusto nito ang binata. Halata sa mga mukha ng mga bullies na gusto man ng mga itong kutsain si Rafael, walang nakitang dahilan ng mga ito para gawin iyon. She was so blissful in love with Rafael in her dream. Nakatingin siya lagi rito. And she was always blushing when he looked back to her with adoration in his eyes. Then it suddenly changed. They were in a bed, that bed where she had woke up the next morning after the night of the ball. They were both naked, sweating, making passionate love to each other. Hindi na sila mga high school ni Rafael at Alexa, kundi kung ano na sila ngayon. Noon siya nagising. It was one of the most vivid dreams she ever had. Ramdam niya ang kabog sa kanyang dibdib. Napaungol siya nang maisip na magkikita silang dalawa ng lalaki ngayong gabi. Nababasa ba sa pagbablush ng isang babae kung ano ang napapanaginipan nito tungkol sa sarili at sa isang viral na lalaki? Professional work ethics. Paulit-ulit niya sinasabi ang mga yun sa kanyang sarili habang naliligo at nagbibihis. Iyon ang kailangan niya para sa muling paghaharap nila ni Rafael mamayang gabi. And she really had to do something about her sudden partiality to blushing. Namumula na naman kasi ang mga pisngi niya nang humarap siya sa salamin at ito ang laman ng isip niya. She would die if he would see in her face that she had dreamed about them making hot, wild sex the first time she went to sleep after he came back into her life. Inabala niya ang sarili sa paglilinis sa kanyang unit para kalmahin ang kanyang sarili. When that didn't work as effectively it used to be before, she did yoga. Feeling refreshed after that, tumawag siya sa Black Bureau headquarters para alamin kung naroon si Chief Eagle. Nasa harap ni Eagle Orico Ventura ang folder ng personality profile na inihanda ng assistant ni Agent Prof pagkatapos ng kanyang request kaninang umaga at fina-fax nito sa kanya after lunch. Nadagdag siya ng mga agents at para sa psych team, 3 ang binuo sa ilalim ng guidance si Trisha. Trisha herself was able to finally pick those new recruits from her favorite former students, people who were trustworthy and had integrity that was never much needed in the job. The 3 new recruits formed Trisha's team, Alejandra Salcedo, Billy Coran and Francesca Lescano. Nang mabuntis si Trisha, mas maraming trabaho ang nilipat sa Green Recruits at sa tuwin ay excited pa rin ang mga ito sa bawat personality profile at criminal profiling ng mga gagawin ng mga ito gaya nung unang araw na pumasok ang mga ito sa Black Bureau headquarters. Si Ali ang gumagawa ng personal profile ni Rafael Gonzaga mula sa lumang files na isang compile in the past few months at may mga bagong research. Bago pa man binisita ng mga ito si Alexa kaninang madaling araw ay nagpaalam na sa kanya si Armand Ramos tungkol sa gagawin nitong pag-in-love sa anak nito sa kaso. Armand Ramos was one of the directors of Ventura Enterprises, ang malaking kumpanyang ipinamana sa kanya ng kanyang tiyo Brusco nang mamatay ito. Armand knew about the bureau because he was one of those few businessmen who used to fund it when it was just starting. Si Rafael Gonzaga naman ay inaalok nila na emerge ang farm musical business nito sa kanya. They actually had an ulterior motive. They really wanted to recruit him to become a member of Black Bureau. Iyon ang dahilan kung bakit unti-unti silang kumakalap na impormasyon tungkol dito sa nagdaang mga buwan mula nung in-refer ito sa kanya ni Armand. Rafael Gonzaga was one of the most brilliant chemists in the country. He had already concocted a dozen useful medicine
to his name, and 3 of them were breakthroughs to local and tropical diseases from the third 30. Kakailanganin nila ang kakayahan nitong iyon sa Black Bureau, pero nagbibigay ng edge kay Mr. Gonzaga sa iba pang patatalinong chemist sa bansa ay ang kagandahang loob nito. He was managing one of the most profitable chain of pharmacies providing low-cost medicines to its customers and medicine loans without interest to the poor. Kilalang chemist at isang magaling na businessman, the public didn't know of his helpful side, but Armand knew. Now, Rafael Gonzaga's life was in danger. Mukhang mapapabilis silang magpakilala sa matalinong binata kaysa sa naunang plano. Nag-beep ang kanyang intercom. Sinagot niya iyon. "What is it, Carla?" "Sir Alexa's on line 3. "I'll take it," sabi niya. Maya-maya pa ay kausap na niya ang isa sa original elites ng Black Bureau at isa rin sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. He was actually waiting for her call. "Hello, Alexa?" "Anya." "Chief," sabi nito. She knew she could talk freely. Alam kasi nitong walang danger na may makakarinig sa tawag na iyon. Lahat ng tawag sa mga specific lines na diretso sa opisina ng pinuno ay minamonitor ng team ni Agent Bug sa control room ng headquarters ng Black Bureau. At agad silang makakatanggap ng warning kung sakaling may irregularidad at hindi sigurado ang mga ito kung secure ang linya. "I know Dad talked to you already about Rafael's death threats." "You're right." Hindi niya yun tinanggi. But he also did not volunteer to tell her the rest. It was Armand's request. Gusto muna ng matandang maresolba ni Alexa at ang dati nitong kaibigan ng gap ng mga ito na nagtagal na rin na maraming taon. "So are we going to take the case?" "We will," sagot niya. Ilang sandaling katahimikan na nagdaan. "Will I get an assignment?" "Your father wanted you to be in it, but I'm not sure." Narinig niya ang mahinang ungol nito mula sa kabilang linya. "You already did the profile and you already know about the seniors ball," sabi nito. Napangiti siya. "We already have a profile pero ang father mo ang nagsabi sa akin ng tungkol sa seniors ball fiasco. Don't worry, nobody else here knows. So, Alexa, hindi ako sigurado kung emotional involved ka pa rin." "We were not like that. We were friends." Git nito. It was all about a big misunderstanding. A big misunderstanding that for almost 14 years was not resolved yet. Yeah, right. Napag-aralan na niya ang personality profile ni Rafael at ngayon niya nauunawaan kung bakit lahat ng mga nakakadate ni Alexa o naging boyfriend ay laging kulang para dito. Was she even aware of that? He did not think he was the person to tell her that. She could find out for herself. "Then I'll put you in. Brainstorming at headquarters this afternoon." Muling natahimik ito sa kabilang linya. "May problema ba, Alexa?" Tanong nito. "It's not that. I'm not sure I can do the job." Bumuntong hininga ito. "I guessed overwhelmed pa ako sa meeting namin this morning." "Then be sure. Iba muna ang i-assign ko sa case." "Thank you," sabi nito. With a lot still left unsaid, nagpaalam na ito. Nag-aalalang ibinalik niya ang auditibos at katanganan. Pero matagal na sila magkakilala ni Alexa at alam niya kung hindi handaan na itong magsalita, walang bagyo o namang klase ng dilubyo makakapigil dito. He had always thought that if love came to his friend, gaya rin niyo ng dilubyo, walang makakapigil, walang makakatalo. Like Camelion herself, only the force of a hurricane, much like her, could topple her down. Si Rafael Gonzaga na kaya yun? Compose sa mukha na binuksan ni Alexa ang pinto ng kanyang unit pagkatapos silipin kung sinong nasa labas. It was Rafael. Nginitian niya ito. "Hi." Bumaba sa dala nito ang kanyang mga mata. "You brought a lot of food." Kumunot ang kanyang noo nang makita ang hugis sa mga plastic containers na bitbit nitong plastic bags. "My mom's back in my life, remember? So no fast food," sabi nito sa magaan na tinig. "Of course," sabi niya. Niluwagan niya ang pagkahabukas ng pinto at inayayahan itong pumasok. "Sa parents mo pa rin ikaw nakatira?" Nagsisi agad siya pagkasabi niyon. What was she thinking? Pero mukhang hindi ito na-offend na nag-aalala siyang tumingin sa mukha nito. "No, but they visited when they learned about last night." Sagot nito. "Inabutan nila ako na nagluto and she helped."
Napangiti siya. Rafael could cook well in high school. Naalala niya ang breakfast in bed na inhanda nito sa kanya noon. Nabura ang kanyang ngiti. Ako na ang bahala sa mga ito. Sige, maupo ka lang dyan. Sabi niya habang inabot ang mga dala nitong nang makarating na sila sa sala. I'll carry it to your kitchen. I can help. Alok nito sa polite na tinig. No, I insist. Ikaw na nga nagluto, ikaw pa ang maghahain. Sige na, maupo ka lang. Magpapatugtog ka muna or manonood ng TV. Feel at home. I'll feel at home if you'll let me in your kitchen. You're treating me like my mom. Napatingin siya rito. Nilabanan nito ang tingin niya. He was making it harder for her. Then she saw something in his eyes that made her felt and the heart melt. Had a hard day? Sympathetic na tanong niya. Reluctant itong tumango. This death threats business is making me grumpy. No, your mom has made you grumpy. Siguradong sabi niya rito. So, what happened? Tanong niya habang naglalakad patungo sa kitchen. Sumunod ito sa kanya dala ang mga plastic bags. Nagbigay ng reports ang restaurant sa pulis at tulog ako nung tumawag ang mga pulis sa pad ko, so they contacted my parents' house. What about your maid? I live alone. Really? For 10 years now, I've become independent. Nag-init ang mukha niya sa tono nito. Okay. Yes, okay. Dumating sila sa bahay. My mom was hysterical at kung hindi siya pinigilan ni Daddy, she would accompany me here like a guard dog. I feel like I'm in high school again. Tumango-tango siya at para safe ay hindi na nag-comment. I'm sorry. Anito sa normal ng tinig. Hindi ko balak magkwento sa'yo tungkol sa personal kong buhay. I only wanted your suggestions about this death threat thing so I can get this over with. It's fine. You know I don't mind. Sinulpan niya ito habang inilabas niya mga placemats mula sa cupboard at pinanood siya nito. Hindi na siya makaiwas sa mga tingin na parang hinuli ng titig nito ang kanyang mga mata. You were the only person I know who didn't make me feel like a mama's boy when I grump about her. Anito, it's just that I'm a fully grown man now, pero hindi pa rin siya nagbabago sa pagtrato sa akin. Your mother has always been more than ordinary, and I know that you love her very much. Nawala na naman ang normal nitong tono. More than ordinary? Everybody or almost everybody, except the real insane ones, love their mothers, but my mother is different. She's insane. Natawa siya habang naglalapag ng mga plato sa mesa. Kasalanan mo yan kasi sobra kang cute ng bata ka pa. Everybody tended to those mother that you with kisses kahit strangers. Imagine na lang kung anong effect nun sa sarili mong ina. Nag-iisa ka pa namang anak. Umiling ito. Marami akong kilalang only child pero paglaki nila, pinagtitiwalaan na ng mga magulang na mag-fend off mag-isa. Nagulat siya. But I'm sure she does trust you. She's always been proud of you. Masyado lang siyang expressive. Napangiming sabi niya. Tumigil siya sa ginagawa at tumingin uli rito. I used to envy you. You did? Hindi makapaniwalang sabi nito na parang iniisip nito na siya ay nababaliw. Everyone that I have known feels grateful they didn't have a mother like mine. Bahagya pa itong nangatal. Namalaya na lang niyang tumatawa siya ng malakas. Nang tumigil siya, titig na titig ito sa kanya parang nagmamantika. Nataranta siya. What I'm going to do with you? Sambit niya. Nawala ang ekspresyong iyon sa mga mata nito at muli ito nagbalik sa pagiging rasyonal. Help me get rid of my killer. I hope I can think of how. Sinino ang nagsabing matutulungan mo ako? Naniniwala ako sa kanya. 100%. Let's talk about it as we eat. Nagugutom na ako. Umupo na sila sa mesa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.